Hello guys, meron tayong repair ngayon. No display na desktop, saka pinapa-format ni customer. Ito papakita ko sa inyo. So bago ang lahat, kailangan muna nating i-check kung okay ba yung loob niya. So bubuksan natin siya muna. I-check muna natin kung intact ba lahat ng pyesa niya sa loob. Yung kanyang SSD o yung kanyang GPU at pati mga RAM. So mukha namang intact lahat. Ang susunod natin gagawin is itatry muna natin siya kung ano ba talaga ang problema niya, kung talagang no display siya. So yan, ibubuksan muna natin siya. So yun nga, hindi siya nagdi-display. So talagang no display siya. So i-open muna ulit natin siya. Kung mapapansin nyo, hindi rin gumagana yung kanyang numlock. So may problema siya talaga. I-off muna natin at try nating buksan. Sa mga ganitong kaso o problema, ang una kong ginagawa is nililinis ang kanyang memory. So yan, tatanggalin muna natin. At kung i-check natin, madumi yung kanyang memory, may kalakalawang siya. Bali, ayan yung kailangan nating linisin. Parehas yung dalawang RAM. Tatanggalin ko rin itong isa para linisin. Kadalasan kasi pagka ganun ang issue ng desktop natin, minsan kailangan lang natin linisin ang memory. So ayan, linisin na rin natin yung memory slot nya, tapos ibalik ulit natin. So ayan, na ibalik na natin yung mga memory nya. Bali, susubukan na natin siya ulit kung magdi-display na siya. So ayan, may display na siya. Okay, na-solve na natin ang unang problema. So bali, ikakabit na lang natin ang kanyang SSD at ipo-format na natin. So dito kinabit ko na yung pang-format natin na USB. So i-on na natin. Ang una natin gagawin pagka-on is i-press natin yung delete key ng maraming beses para mapunta tayo sa kanyang BIOS. So ayan, kapag nandiyan na tayo, pumunta tayo sa may bandang boot, tapos hard disk priorities, para mapalitan natin yung first boot device sa ating USB. Bali, ayan, piliin natin ang ating USB na may pangalan na SanDisk. Tapos press F10 and save. Okay, ayan, hintayin na lang natin siya. Press din natin dito kahit anong key kapag lumitaw yung press any device with USB. Tapos dito, hintayin na lang natin siyang mag-boot. So ayan, dito naman press natin yung English, next lang, tapos English, okay, next lang ulit, tapos install now. Wait lang natin. So kapag nandito na tayo, click lang natin to at sabay next. Piliin natin yung ibaba. And then pag-delete na lang natin to lahat para makapag-install tayo ng fresh copy. Delete lang natin yung mga partition na yan. Okay lang yan. So next na lang natin. So yan, hintayin na lang natin matapos yung loading na yan. Ipopost ko na lang tong video kapag nandun na tayo sa part ng setup.
So okay, nandito na tayo sa setup. So pili lang natin is English. Okay, so dito US. Okay, dito ang pinipili ko ay skip or next. Tapos I have no internet muna. Dito limited, sundan nyo lang yung nasa video. Tapos dito nyo pwede nyo ilagay kung kahit anong pangalan na gusto nyo. Pag nailagay nyo na, click next na lang. Next na lang ulit para kung gusto nyo walang password. Dito ang ginagawa ko is ina-untick ko yung mga yan, dinidisable ko na lang lahat. Pagkatapos next na lang. Okay, not now. Tapos hintayin na lang ulit natin siya. So ipopost ko muna ulit ang video. So ayan, after nyan, ready to install na ang ating mga softwares. Babalik ko na lang ang kanyang takip. Tapos install ko na lang yung mga kailangan files ni customer.